Kumusta mga kapobre? Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman tayo dito sa Canada. Kakagising ko lang. Grabe, alas 3 na ako natulog kagabi. Nanood ako ng Senate hearing. 3 oras kong pinanood eh. Kaya ito, alauna na ako nagising. Ganda yung weather ngayon. Makikita nyo sa labas. Ayan. May araw. Hey Google, what's the weather today? Today in Smoky Lake, it'll be sunny with a forecasted high of 4 and a low of -1. Currently, it's 4 degrees and mostly cloudy. 4 degrees tapos cloudy. Lalaba muna tayo. Dapat ngayon pa lang ako mag-i-start ng day off ko. Kaso, nagpapalit yung kasamahan ko. Bali, ang day off ko kahapon pa. At ngayon, today's Wednesday. Instead of Wednesday, Thursday, Tuesday, and Wednesday ako nag-take ng aking day off. Tapos bukas, bago ako pumasok ng hapon, may driving lesson ako kay Boss Ali. Samahan uli niya ako sa may Thorhild. Gusto ko nang mag-take ng class 5 para makakuha na rin ng sasakyan. Preparation sa pagdating ng pamilya ko dito. In Jesus' name. Tingnan natin yung labas muna saglit. Mga kasama ko dito sa bahay, may-ari ng bahay, nasa work yung mag-asawa, tapos nasa school yung anak nila, si Gab. Tingnan natin yung paligid, pakita ko sa inyo. Ayan yung aking paligid. May mga snow pa rin, pero maliwanag na naman. Safe nang dumaan yung mga sasakyan, no? Araw na. Yan. Pero malamig pa rin. +4, pero mahangin kasi. Ayan ang aking kapaligiran mga kapobre. Balik na tayo sa loob. Nakasando lang ako. Ayan yung paligid ko. Kahapon pala, tumawag yung katrabaho ko, may kwento ko sa inyo. Yung lagi yung kasama ko sa duty, kami laging dalawa yung closing ship. Yan. Indian siya. Bali, 1 taon na siyang naghihintay ng kanyang LAMIA approval. Kasi sa pagkakaalam ko, sa kwento niya, dumating siya dito as a international student. So, usually, kasama nila yung mga pamilya nila. May isa siyang anak, kasi ang asawa niya, bali 3 silang nandito. Tapos, dito para medyo masarap ang kwentuhan natin. Yan. Maliwanag naman ano. So yun, dumating sila dito ng international student, tapos ang asawa niya open work permit. So naka 1 year ang alam kong kinuha niyang course. So tapos noon, so open work permit, nagtrabaho siya dito, dumating siya dito sa aming lugar dito sa Smoky Lake. Tapos trabaho sila mag-asawa sa company ni Amo. Kaso yung asawa niya parang 1 taon nang di nakakapag-work.
due to some reasons kasi medyo may nararamdaman, so hindi siya pwede sa mga mabibigat na trabaho. So ang nangyari, siya na lang yung nagtatrabaho, yung lalaki na lang yung nagtatrabaho ngayon. Tapos yung anak nila pumapasok, ilang taon yung bata, 4 na taon or 5 taon, ganun. Tapos pumapasok na yung bata. Wala pa silang nakukuhang child benefit kasi nga hindi pa naman sila permanent resident. So nangyayari, nagbabayad sila ng tuition fee ng anak nila. Tapos siya lang yung kumakayo dito. So natapos na yung PGWP niya, kasi yung postgraduate work permit. So tapos naka 2 taon na rin siya nagtatrabaho dito sa aming establishment. Ang nangyari, nag-apply siya ng kanyang work permit, close work permit last July 21st kung hindi ako nagkakamali. Tapos di ba na-implement ng last September yung about sa LMIA na ang kukunin na lamang, bibigyan na lang ng LMIA yung mga high wage, yung mga low wage, yung mga hindi naman in demand na trabaho. Tapos yun nga, yung pinaka main reason kung mababa yung ipapasahod sa'yo is hindi nila ipaprocess yung lamiya mo. Nung nag-apply naman sa July pa, so pasok pa yon, so okay pa rin. Pero ang ibigay naman sa kanyang position is food counter supervisor. Tapos ang sahod is 17.50, parang gano'n. So nag-apply siya. Tapos 1 taon na mula nung nag-apply siya, wala pa rin result yung kanyang LMIA, wala pa rin positive result. So tagal niyang naghintay, 1 taon. Hindi niya alam kung ano yung dahilan kung bakit wala pang result. Yung iba naglalabasan na, yung iba may result na. Siya 1 taon na wala pa. In-apply na rin niya yung kanyang work permit at the same time. So nangyari kahapon, naka-receive siya ng email from the IRCC na rejected yung application niya ng LMIA. I mean to say, rejected yung application ng work permit. Ano yung pinakadahilan? So ang main reason ng IRCC kung bakit na-reject yung application niya ng work permit is because wala pa yung LMIA niya. So no LMIA approval yet. Nakakaawa lang kasi iyak siya ng iyak tumawag kahapon. At syempre dito, rules is rules, law is law, kailangan sundin. So nasa kalagitnaan siya ng trabaho niya, pinull out siya, kailangan niya umuwi at mag-stop ng trabaho on the same day, agad-agad, kasi violation yun. Kapag nahuli kasi bawal yun, malaking problema yun sa company. So pinull out siya. Siya na lang yung nagtatrabaho sa family na. So anong mangyayari ngayon? Nakakaawa. Sabi niya susubukan niya mag-apply ng visitor's visa. Pero hirap kasi ngayon. Tapos syempre siya lang yung may trabaho, wala silang savings, may sasakyan pa siyang kinuha, wala pang trabaho ang anak niya, ang asawa niya. Ang anak niya binabayaran pa niya yung tuition. Hinihingi na rin ng school yung kanyang work permit kasi kailangan niya dito requirements yung sa mga batang pumapasok, lalo't hindi pa naman siya PR. Ang hirap lang ng ganong sitwasyon, no, mga kapobre, kasi sa kanilang bansa maganda yung trabaho niya, yung profession niya, isa siyang civil engineer. Tapos syempre pinagpalit lahat, ang dami na niyang utang, sa totoo lang. Nangihiram din siya sa akin. Kasi nga, bago pumunta dito, may utang pa rin sila. Lahat ng ari-arian na ibenta, pati yung mga alahas ng asawa niya. Ilang kilo yung gintom yun. Sabi niya, mga nasa parang 10 to 15 kilos yung alahas ng asawa niya nung kinasal sila, na isangla nila, na isangla na hindi na
pinapabalik sa kanila kasi hindi pa niya nababayaran, tapos may utang pa rin siya sa mga bangko, pati yung lupa niya, yung bahay nila na isang niya. Nakakaawa. Ang dami ng isinakripisyon niya para makarating lang dito, tapos ganun lang. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng close work permit. So pagka-graduate niya, nag-open work, tapos nung ma-expired yung open work permit, nag-apply ng close work permit, tapos ganun pa yung nangyari. Ito nga pala sa mga kababayan kung dumadaan sa consultant, yan, o mga agency, make sure nyo na kapag i-apply yung inyong work permit, yung inyong LMIA first, LMIA muna kasi bago yung work permit, make sure nyo na it is under high wage stream or high wage or low wage, ganun. Kasi yung kanya, ang ginamit sa kanya na stream is yung permanent residency stream, which is 12 months above yung processing time. So ibig sabihin isang taon pataas. Yun ang ginamit sa kanyang stream. Hindi lang siya, halos 4 na sila ng mga katrabaho dito na ganun yung ginamit na stream, at lahat sila ay na-refuse, na-reject yung application ng LMIA. So make sure nyo na under high wage or low wage stream yung gagamitin sa inyo, kasi mas mabilis yung processing time noon. Tapos make sure nyo na bago nyo apply talaga yung work permit, approve na yung LMIA. Kasi ang nangyari sa kanila, naghihintay pa ng result ng LMIA, in-apply na yung work permit. So yun yung nangyari. Kasi sa sobrang tagal na paghihintay, processing time ng work permit nasa 4 to 6 months. 1 year yung application ng LMIA. So diba? So dapat mas maunang lumabas yung result ng LMIA bago yung work permit. Kaya nangyari, nauna pang lumabas yung result ng work permit bago LMIA. So ano mangyayari, di ba? Refuse. Nakakaawa. Naasahan nila, pati ng mga pamilya nila, na magkakaroon ng magandang future sila dito, pero kabaliktaran yung nangyari. Yun sa akin, wala pa rin yung this coming July, may expire na rin yung work permit ko. Ako naman, nag-apply ako ng panibagong LMIA at work permit. Pero I make sure na under highway siya. And if it is God's will din talaga, nakakakaba rin talaga. Kahit ako, nag-iisip din ako na ma-aprobahan din siya. At yung hinintay ko talaga yung rural stream dito. Kasi rural na itong aming town. Nag-apply na ako for PR through rural stream, pero wala pa rin update till now. Nag-create na ako ng expression of interest or tinatawag na EOI, pero until now nakasubmitted status pa din siya. And I hope na bago matapos yung July, magkaroon na ng update. Mas kampante ako kung doon ako sa mag-apply na naman ng panibagong work permit, diba? I hope. Medyo nakakakaba na rin talaga dito sa Canada. Medyo nakakatakot na rin talaga yung mga pangyayari. Kasi talagang binabawasan nila. Hindi lang binabawasan, talagang by force. Kasi ang dami na mag-expire ngayong 2025. And target nila na mapabalik yun sa kanilang bansa, mapauwi. Yun yung nakakakaba. So talagang medyo overwhelming yung nangyayari. Hindi ko rin alam kung tapos ngayong coming April 28 magkakaroon ng election. So ang bilis ng election dito. Kung manalo siguro yung Liberal Party, okay, kasi sila yung nagpatupad ng mga ganitong immigration rules. Tapos yung mga PR pathways sa kanila nang galing yun. Kung ang manalo yung opposition or other party, so maraming pagbabago siguradong mangyayari. Yun yung nakakakaba. Kaya talagang dasal na lang. Tapos talagang kailangang magtipid. Dapat meron kang perang nakatabi just in case. Tapos dapat may backup plan ka. Ako
ako, hindi ko pa alam din talaga, wala pa akong backup plan. Naka-stuck ako dito. Yan, hindi ko alam kung anong mangyayari. So, talagang dasal na lang. Nag-iisip-isip na rin ako kung ano bang maganda pang mga options. Kasi ang hirap mag international student dito, napakamahal ng tuition fee. So, ako talaga pinato ko dito, trabaho lang, makapagpadala sa family ko. Maging PR, yun talaga yung aim ko lang talaga. And I hope na i-grant ni Lord John na, kasi ngayon March na, di ba? April, May, June, July, so may 4 months remaining pa. Sa paghihintay ng PR kung pagkaloob ni Lord, I hope. So ngayon, nabawasan na naman kami ng staff. So adjustment na naman. And I hope na makahanap din siya ng ibang way para makapag-stay dito sa Canada ng legal. Kasi syempre ang hirap. Nakakaawa pa naman sila pag mga lahi nila talagang na-depressed, na-stress talagang. Ang iba nagbibigti na lang talaga. Nakakaawa. Lalaki pa yun na umiyak siya. Pero sana maayos niya yung sitwasyon niya. Yun yung kaganapan dito. Kaya talagang sa mga nagbabalak pumunta dito, make sure nyo na may future yung pagtatrabaho nyo. Kung ang aim nyo talaga is maging resident dito, makapag-stay ng matagal. Siguro din yung mga applyan nyo is talagang may PR pathways, may assurance ba na magkakaroon ng magandang future yung pagpunta nyo dito. Hindi yung uuwi din ng nagastusan lang, di ba? Siyempre, yung iba talagang milyon yung ginagastos makapunta lang dito. Talagang malaki yung sinasakripisyo nila, lahat ng mga investment nila, mga properties, ibinebenta. Yun yung masakit, tas wala rin mangyayari, di ba? Pati yung mga karir nila, yung mga trabaho nila na napakagaganda ng position nila, pinagpapalit pagpunta lang dito, kaso wala namang nangyayari, di ba? Kaya talagang hindi lang think twice, think thrice. Talagang 10 beses yung pag-isipan, tapos alamin niyo yung mga pros and cons sa pagpunta dito, sa mga pinili niyong pathway. Yun talaga yung pinaka-importante. Kasi talagang pinakamalaga dito, pag nakarating ka dito, maging stable ka. Kahit napakalaki ng Canada, pero sa dami ng nangyayari, yan, mahirap makipagsama yan. Kung may maganda naman kayong trabaho sa Pilipinas, stable kayo, para sa akin, mas piliin nyo muna mag-stay dyan. Kung may nakakaipon naman kayo, may mga nakadikakay dyan, yun na lang ang pagtuunan nyo ng pansin. Kasi dito talaga paiba-iba yung rules nila, yung policy nila paiba-iba. So wala kang magagawa kasi wala silang announcement. On the spot, pwede nilang baguhin yung rules nila. Wala kang magagawa, hindi ka pwedeng mag-complain. Kailangan mo lang sumabay sa kanila. Yun yung katotohanan dito. Kaya ako, hindi talaga muna ako bumili ng sasakyan kasi napakahirap ko. Hindi mo masasabi yung sitwasyon mo dito kung mag-i-stay ka ba ng matagal, kung after ba ng contract mo dito ka pa rin ba, hindi mo alam. Kaya pinakamahalaga talaga mag-save ka sa mga kabayan na nandito. Mag-save na lang muna, mag-save hanggat hindi ka pa sure sa status mo dito. Mag-save ka muna lang, mag-save, kasi anything can happen. Anything can change in the blink of an eye. Yan, pwedeng magbago talaga lahat. Kaya hanggat hindi ka pa sigurado sa status mo dito, mag-ipon ka na lang. Tapos kasi nga yung tariff na ibinibigay ng Amerika, isa pa yun. So maraming mawawala ng trabaho, diba? So yun yung isa sa mga factor. Tapos yung housing nga nila, medyo may problema sila sa housing. Ang dami rin dito talaga ng homeless, jobless. Yun.
Hindi ko naman sinasabi sa inyo na pangit pumunta dito kasi ako talagang pinangarap ko makapunta dito. Yun nga lang, yung sitwasyon ngayon, yun, dun ako nakabase sa nangyayari ngayon. Talagang pahirap ang makapasok ng Canada, pahirap ang maging permanent resident dito sa Canada. Kahit nga mga school, ang dami ng naluging school kasi nga ang dami nilang binabawasan na international student, ang daming na-reject na application. Kahit may pera ka, yun talaga, yung skills mo, tapos education mo, yun, napakahalaga rin talaga nung dito. Experience mo, lalo dito sa loob ng Canada, yun, mahalaga din yun. Kasi nga yung pagkuha nila ng permanent residency ngayon, by na sila, by points na, pointing system na, hindi katulad dati. Nung dating ko dito ng 2023, after mong maka 1 year experience, pwede ka nang magpasa ng peer application mo, hintay ka lang ng 1 year. Ngayon, pointing system na, tapos may draw sila. Yun yung rural na ina-applyan ko. Nagkandak lang sila ng draw one time lang. Last February 6 lang, first week of February 2025, doon lang sila nag-held ng draw. Tapos after that wala na. Ang balita ko, may mga nakakausap akong consultant tsaka mga immigration officer, mga kabayan na consultant na may mga agency, ang sabi nila every month daw magkakaroon ng 3 consecutive draws for the rural. Up to now wala pa. So kahit sila mismo hindi rin sila sigurado sa mga nangyayari kasi nga changes is always coming. Yun ang mahirap. Kapag binago nila yung sistema nila, hindi ka pwedeng mag-complain, hindi ka pwedeng makipag-argue. Susunod ka lang talaga kasi bansa naman nila pag di naman sa atin, di ba? So anong magagawa natin kung di sumunod lang? Pasensya na kami ingay yung HVAC system dito. Yan. Kasi yung kwarto ko, yan, ito yung kabila ng kwarto ko. Dito sa mga electricity, sa mga water. Yun yung nangyayari ngayon, mga kapobre. Yun talaga yung katotohanan dito ngayon. Nakakatakot talaga. Nakakapag-isip talaga. Talagang prayer and syempre gawin mo yung part mo. Kung ipagkaloob ni Lord, edi thank you Lord, makapag-stay dito. Kung hindi, hanap ng ibang paraan. Pero sabi nga ng iba, nandito ka na, gawin mo ng lahat para makapag-stay ka talaga, para ma-maintain mo yung status mo, makapag-work ka ng legally. Yun talaga yung pinaka magandang gawin. Siyempre dream ko din na makakuha ko yung family ko dito. Halos magto 2 years na. Umalis ako ng Dubai 2023 July. So ngayon 2025, 4 months na lang, 2 years na ako dito. Yun, I hope talaga na maging maayos na yung status ko rin dito. Dami rin talagang umuwi, marami na talaga. Talagang may target sila na hanggang 2027 bawasan nila yung population dito. Yung target nila isa doon yung mga TFW, mga temporary foreign worker like me, mga international student. Basta hindi ka pa talaga PR dito, yan talagang mag-isip-isip na, mag-ipon. Yan yung isa sa mga masasabi ko, mag-ipon para just in case na ano man ang mangyari, may uwi ka. Yun, medyo talagang mahirap. Tapos kahit yung mga LMA ngayon binebenta na nila ng napakamamahal, yun yung masakit pa doon, pinagkakakitaan pa. Kumbaga walang wala ka na nga, pagkakakita ka pa ng ibang mga
consultant agency dito. Kaya talagang ayusin yung trabaho. Kung may trabaho kang maayos yan, makisama ng maayos yung mga katrabaho, lalo sa employer mo. Huwag kang gagawa ng kalokohan, kasi sila rin talaga ang tutulong sa'yo. Yung mga employer mo rin talaga tutulong sa'yo para makapag-stay ka dito. Yun nga lang, kahit tulungan ka nila dito, kasi ang rules, kasi ang government talaga mag-decide kung pag-i-stayin ka ba or hindi. Di katulad sa ibang bansa, diba, sa other country, katulad sa pinanggalingan ko sa UAE, sa Abu Dhabi, sa Dubai, diba, pag gusto ka ng employer, i-hire ka, that's it. Bibigyan ka ng visa, i-renew nila ang visa mo. Kung gusto mo pang mag-work sa kanila, automatic i-renew nila before mag-expire yung visa mo. Dito, pagkatapos ng kontrata mo at hindi ka pa PR, gagawa ka ng paraan by yourself. Ikaw ang kikilos sa sarili mo para ma-maintain mo yung status mo. Matutulungan ka ng employer mo, pero at a certain level lang, pero hindi talagang to the point na talagang pipilitin lang mag-stay ka din dito. Kasi pag ayaw ng government, wala, uuwi ka talaga. Yun yung katotohanan dito. So yun lang mga kapobre, at ako'y naglalabat, maglilinis muna ng aking kwarto. Yan, sa linggo ko lang hindi nalilinis yan, makahalat na uli. Dumi lang ang kwarto. Yan, at ako'y magluluto muna ng aking kakainin. Bukas kasi gigising din ako ng maaga para makapag-driving lesson kay Boss Ali. Ay lang mga kapobre, in-update ko lang kayo at sana may nakuha kayong lesson din sa aking mga pinagsasabi din sa aking vlog. At salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga ina-upload na videos. Kung nagustuhan niyo itong video ko for today, paki-like naman, subscribe at mag-comment kayo kung anong gusto niyong itanong regarding dito sa Canada. Yan, ako naman medyo may alam na rin kahit papano. Magdadalawang taon na rin ako dito, so may idea na ako kung paano yung sitwasyon dito sa Canada. Yan, mag-comment kayo kung anong gusto niyo itanong at sasagutin ko yun isa-isa. So bibigyan ko yun ng time para sagutin yung mga gusto niyo malaman. Yun, kasi temporary foreign worker lang din ako dito, kaya talagang inaalam ko kung anong mga possibility na pwedeng mangyari hanggat hindi ka pa permanent resident dito. So kaya yun, salamat ng marami sa inyo mga kapobre. See you na ulit sa aking mga susunod na vlogs. God bless you all.